a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot. Para baga sa ating Ibanghelyo ngayon na pakinggan natin, ay napapanahon din po ito. At sa aking pagnilay-nilay sa ating mga pagbasa, laltigit sa ating Ibanghelyo, naalala ko po yung isang awitin na ito ay pinapopularize ng ating mga kapatid na mga charismatic o sa PREX, Paris Renewal Experience. At ang awiting ito ay may peace. Na sinasabi dito, bigyan ko lamang ng justice ang kabahagi nito. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Napakaganda, my peace I give it to you. Kapayapaan, alam ko po, ito ay kahilingan ng bawat isa. Ngunit pag minsan, ang perspektibo natin pagdating sa kapayapaan ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ay ating personal na paningin o perspektibo. Dahil sa perspektibo ng Diyos tungkol sa kapayapaan, ang nag-udyok dito, ang nagtulak dito, para hingi natin, ihangad natin ang kapayapaan, walang iba kundi ang pagmamahal. At sa pagmamahal na ito, ay kaya siyang mag-let go. Kaya niyang ibahagi ang kanyang buhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga minamahal, para sa kanyang mga kapatid, para sa mga nangailangan. That's why in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Sa pagmamahal ng Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Binabahagi bilang isang regalo para makamtan natin ang totoong kapayapaan. Emptying of oneself, ika nga ni Paul, ni Saint Paul. That God is the King of kings, the Lord of lords, but He humbled Himself and took upon slaves para lamang makamit natin ang totoong kapayapaan. Kapayapaan. Sa ating Ibanghelyo, nung si Jesus ay malapit na sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinatangisan. Wow, napaka-touching ito. Tinatangisan. Bakit naman tumatangi si Jesus? Anong nangyayari sa Jerusalem? Na sinasabing Jerusalem is the city of peace. Saan na ang kapayapaan? Bakit tumatangi si Jesus nung matanaw niya na itong siyudad na itong Jerusalem? Mga kapatid, alam naman natin na itong Jerusalem ay nandyan sa tuktok ng bundok. Napaka-strategic ang location nito. At tinatayo ito sa dalawang hindi makakasundo na bansa. Itong Benjamin at Judah, kung saan sa Benjamin ay nandito si Saul, at ang Judah naman ay pinanggalingan ni Haring David. At hindi ito magkakasundo. Talagang nandyan ang alitan, patuloy na alitan. At para kay Haring David, in 1,000 years before Christ,
tinatayo itong Jerusalem na ito sa gitna, hindi magkakaintindihan ng mga bansa, ng mga lugar, para naman mamamagitan, para naman magkakaroon ng kapayapaan, para bagang bridge over the troubled water, na sa kabila ng malakas na alon, nakakatakot na alon, o agos ng tubig, nandyan itong tulay na ito para mamamagitan, para magkakaintindihan. Siguro yung idea ni Pope Francis tungkol dito sa Pontifex Maximus, builder of great bridges, ito din po ay pinanggalingan sa kahilingan ni Haring David na ang Jerusalem ay magiging isang tulay, mamamagitan sa dalawang lugar, dalawang bansa na hindi magkakaintindihan. At makikita naman natin, maliban sa strategic place itong Jerusalem, napakaganda din po dahil marami pong bukal ang masumpungan dito sa Jerusalem na ito, sa lugar na ito. At pagsabihin nating bukal, ay umaagos ang tubig. May isang awitin din po, the river of peace. Na pagbukal, umaagos itong tubig. Pag tubig umaagos sa ilog, ito ay nagbibigay buhay. Siguro, makikita natin, that's why sinasabi itong Jerusalem is the city of peace. Dahil sa mga pangitain, sa isang lugar na strategic, para bagang ang hirap pasukin itong Jerusalem na ito. Safe na safe ang lugar na ito dahil nandyan siya sa tuktok ng mundok para makamit ang kapayapaan. Ngunit, sa kabila ng lahat, wala pong kapayapaan na nangyari. Hanggang ngayon, wala pa rin kapayapaan. Dahil sa alitan ng mga Palestino at mga Hudyo na hindi magkakaintindihan. Ano ang nangyayari dito? Bakit hindi nagkakaintindihan? Dahil nandyan yung pride, nandyan yung self-centeredness, nandyan yung crab mentality, na ako ang mas makapangyarihan sa inyo. Hindi kayo makakapangyarihan sa akin, kami lamang. Dahil dito, yung self-centeredness, yung pride ng isang tao, ito'y nananatili na hindi magkakaintindihan. In 17 AD, ito ay kinakonquer ng mga Romano at talagang nasira itong siyudad na ito. At makikita natin na ang tinagurian na City of Peace, na ito ang perspektibo ni Haring David na magtayo ng isang siyudad na nandyan ang kapayapaan. Hindi ito nasusumpungan. At nung nandoon si Jesus, palapit na, umiyak po si Jesus. Tumatangis. Hindi niya kaya. Nasasaktan si Jesus sa mga pangyayaring ito. Na instead, palapit na siya, makikita niya ang kapayapaan dito, mayakap niya na itong lugar na ito ay nandyan ang totoong kapayapaan, hindi niya ito makikita. Hindi niya makikita dahil mismo si Jesus ay hindi tanggap ng mga tao ito. Sinasayang nilang opportunity na nandyan ang anak ng Diyos. Sinasayang. Yun nga, dahil sinasayang nilang opportunity na ito, nasasaktan si Jesus ng pinaka-purpose ng Diyos. For God so loved the world. Sa pagmamahal ng Diyos, nandito itong aking anak. Kaysa isang anak, ialay ko sa inyo para magkamit ng totoong kapayapaan. Sa halip ng mga ginagawa ni Jesus, hindi tinatanggap siya. Hindi katanggap-tanggap. That's why itong Jerusalem ay naging simbolo din po sa ating pangyayari, sa ating mga bansa, o sa ating bayan. Hindi kaya sa mga pangyayari sa atin yung matinding lindol,
matinding bagyo, ang daming naghihirap, ang daming nawala ng mahal sa buhay, makikita natin na may mga kapatid tayo, hindi kayang matanaw, hindi kayang matiis itong pangyayari ito, tumatangis din. Tumatangis dahil ang sanhi na sa pangyayari ito ay dahil sa climate change. Ang sanhi ng pangyayaring ito ay dahil sa kasakiman ng bawat isa. Ito ang nangyayari sa ating kapaligiran. Na wala namang kamuwang-muwang itong mga taong ito. Sinisira yung mga bundok, pinuputol yung mga puno dahil sa personal interest. Akala ng mga taong ito sa pagkamit ng totoong kapayapaan ay maangkin nila itong mundong ito. Makamit nila ang mga personal na interest nila. Ngunit nakikita natin ang mga pangyayaring ito ngayon. Hindi kaya kung matanaw natin ito, tayo din po ay tumatangis. Ano nangyayari sa ating mundo? Bakit tayo ay mga Kristiyano? Majority tayo, mga Kristiyano, dito sa bansang Pilipinas, mga Katoliko. Ngunit hanggang doon na lamang sa ating mga pangalan, doon na lamang sa ating pagiging pangalan, tayo'y Kristiyano, ngunit sa totoo ay wala dyan ang pagiging totoong Kristiyano natin. Hindi kaya isang hamon sa atin mga kapatid, kung tayo man ay tumatangis, hindi lamang tangis, naging passive tayo, kundi maging progressive tayo. At ito ang kahilingan ng ating simbahan, na magkakaisa tayo sa panawagan ng ating simbahan, na tayo magkakaroon ng rally, sumasama tayo, ihangat natin ang totoong kapayapaan, na nandyan ang justice, nandyan ang equality sa ating mga kapatid na dinadaanan nilang itong kahirapang ito. Dahil natatanaw natin, mahal na mahal natin ang ating bansa. At ito, ang pagmamahal na ito ay isang pag-alay ng ating mga sarili. Again sa isang awitin, my peace I give it unto you. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. Nawa ang kapayapaang hatid ni Kristo sa ating lahat. Isang kapayapaan na tayo mangingialam. Isang kapayapaan na isulong natin kung anong karapat-dapat para sa ating mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin naghikaho sa panahong ito, na sila ang unang apektado dito. Silang unang naghihirap dito. Ipagdasal natin sa Panginoong Diyos na makamtan natin ang totoong kapayapaan. Peace to know